Naniniwala ka ba na dapat mas pahalagahan mo ang pamilyang iyong binuo kesa sa pamilya kung saan ka nanggaling? Naniniwala ka bang dapat mas mahalaga ang asawa at anak kesa sa nanay at tatay at mga kapatid? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Maraming salamat at nandito ka pa rin ulit. Kahit na nagka-replay tayo yesterday, naku pasensya na po dahil medyo naging exhausted at busy-busy po ang inyong Mama Mia kasi naman ang dami nating kailangang asikasuhin, merong mga medical emergencies, kaya maraming salamat kung andito ka pa rin, sinusuportahan mo pa rin ang programang ito. And syempre, I would like you to extend that support sa ating butihing kaibigan na si Ma'am Rose Puno Perez. Bisitahin niyo po ang kanyang Facebook page, ang Shop in Style. Ayan po, naka-flash na po sa ating screen ang itsura ng kanilang Facebook page. So, suportahan niyo rin po, i-subscribe, i-follow, at syempre, i-check out niyo na rin, lalo na kung makakaabot kayo sa araw-araw nilang pa-live. Magaganda po ang mga qualities ng kanilang products. Hindi ka po magsisisi. So go ahead na check that out. And syempre, wag na nating patagalin pa to. Simulan na natin ang ating tampok na kwento for today dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming mga bagay ang kailangan mong isakripisyo at kalimutan, lalo na kung ikaw ay bubuo na ng sarili mong pamilya. Tulad na lamang kung paano mo pinapahalagahan ng sobra ang iyong mga magulang at mga kapatid. Hindi naman sa dapat mo silang kalimutan ng tuluyan, pero dapat unahin mo ang pamilyang iyong binuo. Dear Mama Mia, hindi ko malilimutan ang gabing unang beses kong naramdaman na parang hindi po ako asawa sa sarili kong tahanan. Tahimik akong nakaupo noon sa maliit naming hapagkainan sa inuupahang apartment sa Mandaluyong habang paulit-ulit na binibilang ang natitirang laman ng wallet ko. 385 piso. Iyon na lang ang natitira hanggang katapusan ng linggo. Sa kusina, kumukulo ang kalahating pakete ng instant noodles na hinaluan ko ng repolyo para magmukhang marami. Sa sala naman, mahina ang electric fan na parang hirap na ring huminga sa sobrang tanda nito. At sa gitna ng lahat ng yun, naririnig ko ang tawa ng asawa kong si Adrian habang ka-video call ang kapatid nitong si Jacob. "Bro, ayos yung pwesto na yan." Excited na sabi ni Adrian mula sa sofa. "Sinabi ko sa'yo, malakas ang coffee business ngayon." Napapikit ako sandali dahil pagod na pagod noon ang katawan ko, Mama Mia, sa maghapong trabaho. Maghapon akong nakatayo sa cashier lane ng supermarket sa Makati habang paulit-ulit na nakangiti sa mga customer kahit namamanhid na po ang likod ko. Pag-uwi ko, nadatnan kong wala pa ring laman ng ref namin kundi tubig, iilang itlog at isang bote ng ketchup na malapit na ring maubos. Pero heto ang asawa ko. Mas buhay pa ang boses kapag kausap ang kapatid niya kaysa kapag kinukumusta ako. Sa kabilang kwarto, mahimbing na natutulog ang anak namin. 5 taong gulang lang. Payat, medyo may kahinaan. At sobrang bait na minsan nakakadurog ng puso. Dahil kahit kailan ang anak kong to ay hindi siya nagreklamo, Mama Mia. Kahit paulit-ulit naming sabihin na sa susunod na lang anak kapag may gusto siyang laruan. Kahit ilang buwan na siyang paulit-ulit sa parehong sapatos na halos bumuka na ang swelas.
Kahit minsan ko siyang nadatnang tahimik na nakatingin sa mga batang kumakain ng Chicken Joy habang hawak lang niya ang tinapay na binili ko sa bakery sa may kanto. Sheila, napalingon ako kay Adrian. Kasasara lang niya ng tawag niya. Ngumiti siya. Yung ngiti na dati kong sobrang minahal at kinabaliwan. Yung ngiti na dati ay nagpapakalma sa lahat ng pagod ko. Pero ewan ko ba, Mama Mia? Habang tumatagal, parang mas lalo iyong nagiging pamilyar sa isang estranghero. Sheila, may sasabihin sana ako. Yun ang sabi niya sa akin, Mama Mia. Tahimik akong naupo sa tapat niya. Napansin kong excited ang mukha niya. Parang bata na may bagong laruan. Naaalala mo yung plano ni Jacob? Anong plano? Yung coffee shop. Tumango ako ng bahagya. Hindi ko alam noon na yun pala ang simula ng paggawasak ng pamilya namin. May nakita kasi siyang magandang pwesto. Potential talaga. Konting tulong lang naman ang kailangan niya. May kakaibang kaba agad akong naramdaman nung marinig ko ang salitang tulong. Kasi sa 4 na taon naming mag-asawa, kabisado ko na po ang tono ng boses ni Adrian kapag may balak siyang gawin kahit alam niyang masasaktan ako. Magkano? Diretsahan kong malamig na tanong. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay umubo muna bago umiwas ng tingin. Mga 80,000? Parang may malamig na tubig na binuhos sa likod ko. Buwan-buwan? Dahan-dahan siyang tumango. Napatawa ako, Mama Mia. Hindi dahil natutuwa ako, kundi dahil minsan talaga, kapag sobrang nasasaktan ka na, tatawa ka na lang eh. Adrian, kakayanin ba natin yan? Oo nga, malaki ang sinasahod mo. Pero halos kalahati ng sahod mo napupunta sa renta at mga bills. Tapos mag-aaral na ang anak natin. May maintenance pa si Mama sa Cebu. At may malaking utang pa tayo sa mga credit cards. Paano tayo? Huminga siya ng malalim tsaka hinawakan ang kamay ko. Sheila, pamilya ko siya. Mula nung mamatay ang papa, pinangako ko na hindi ko bababayaan ang mga kapatid ko. Nangangarap lang ang kapatid ko. Kapag umasenso naman siya sa plano niyang yan, tayo rin naman ang makikinabang. Tinitigan ko siya. Matagal. Umaasa akong makikita niya ang takot sa mga mata ko. Na maiintindihan niyang hindi ako madamot. Hindi ako kontra sa pagtulong. Pero dapat may hangganan ng lahat. Lalo na kung sariling anak mo na ang kinakaltasan mo ng kinabukasan. Pero wala, Mama Mia. Alam mo ba kung ano nakita ko? Ang nakita ko sa mga mata niya ay paghanga para sa kapatid niyang si Jacob. Parang mas naniniwala pa siya sa pangarap ng kapatid niya kaysa sa mismong pamilyang binuo naming dalawa. Desidido ka na? Tanong ko. Oo. Mabilis niyang sagot. Walang pag-aalinlangan. Parang matagal na niya itong napagdesisyonan kahit hindi pa niya sinasabi sa akin. Dahan-dahan akong tumango dahil wala na rin naman akong magagawa. Sige, sabi ko. Ngumiti siya, parang nabunutan ng tinik. Tumabi siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Thank you talaga, mahal. Alam mo, ikaw ang pinaka-understanding na asawa. Hindi ako nagsalita. Dahil ang totoo, Mama Mia, sa gabing yun, unang beses kong naramdaman na mag-isa lang talaga ako sa loob ng kasal naming dalawa. Nagsimula naman ang pagbabago na ito ng paunti-unti.
Sa una, tiniis ko pa. Pinilit kong unawain. Pinilit kong suportahan si Adrian kahit unti-unti nang lumulubog ang bahay namin sa mga utang at problema. Tumigil akong bumili ng kape sa umaga. Naglalakad na lang ako mula terminal hanggang supermarket para makatipid ng pamasahe. Minsan inuuwi ko pa ang mga sirang kahon ng grocery para gawing lalagyan ng gamit sa bahay. Kapag may overtime, tinatanggap ko agad kahit halos hindi ko na nakikita ang anak ko. Pero habang kami ay lalong naghihirap, ang mga kapatid naman ni Adrian ay lalong gumiginhawa. Araw-araw may post sa Facebook. Nasa BGC, nasa Tagaytay, nasa mga mamahaling cafe, bumili ng bagong sapatos, bagong iPhone, bagong relo. At sa bawat post, may caption na parang gustong ipamukha sa lahat na malapit na silang yumaman. Manifesting success. #millionaire mindset. #risk now, enjoy later. Wow ha? Samantalang kami naman yung umaako ng risk. Samantalang ako nagbibilang kung sapat pa ba ang pera namin para sa bigas hanggang Biyernes. Mama Mia, sa totoo lang, nung pinakasalan ko po si Adrian, nakala ko talaga ay magiging maganda ang buhay ko. Isa po siyang tech operator sa isang malaking kumpanya. Malaki din ang sahod niya. Kung tutuusin, kung kaming tatlo lang, baka nakakapag-travel pa kami. Baka nakakabili pa ng luho. Pero hindi Nung naging mag-asawa kami ni Adrian, hindi ko naman siya tinutulan na tumulong sa pamilya niya. Dahil ako din naman ganun, tumutulong din sa pamilya ko. Kaya lang Mama Mia, more than kalahati ng kanyang sahod ay napupunta sa kanyang pamilya. Sa biyanan ko, sa groceries nila, hanggang sa unti-unti ay nasanay si Adrian na pati mga kapatid niya ay sa kanya lagi humihingi ng tulong. Isang linggo, pumunta kami sa bahay ng biyanan ko sa Pasig para sa birthday ng pamangkin ni Adrian. Mainit noon, siksikan dahil marami ang tao. Maingay ang videoke. At habang naghihiwa ako ng hotdog para sa mga bata, narinig kong nagyayabang ang biyanan ko sa mga kapitbahay. Alam mo, yan talagang si Jacob. Siya ang aasenso sa pamilya namin. May utak sa negosyo Hindi gaya ng iba dyan na hanggang trabaho lang. Wala namang yumayaman sa pagtatrabaho. Napahinto ako. Alam kong ako ang pinapatamaan niya. Dahil simulat sa poll, Mama Mia, hindi niya ako gusto para kay Adrian. Cashier lang daw kasi ako sa isang supermarket. Samantalang si Adrian ay may malaking sahod, may magandang posisyon sa kumpanya. Hindi raw ako sosyal, hindi raw ako bagay sa anak niyang tech engineer. Pero ang mas masakit, Mama Mia, tahimik lang ang asawa kong si Adrian. Ni minsan hindi man lang niya ako pinagtanggol. Nakangiti pa siya habang nakikinig sa mga usap-usapan. Parang proud na proud. Parang wala siyang nakikitang mali. Mama, tingnan mo! Masayang sigaw ni Jacob habang pinapakita ang bago niyang mamahaling relo. Halos magningning ng mga mata ng biyanan ko. Wow, ang ganda niyan Magkano yan? Mura lang naman. Mga 120 lang. Halos mabitawan ko ang plato sa narinig ko, Mama Mia. 120,000? Mas malaki pa yun sa buwan ng sweldo ng asawa ko. At doon ko unang naisip ang bagay na matagal ko nang iniiwasang isipin. Paano kung hindi naman talaga negosyo ang pinupuntahan ng perang tinutulong ni Adrian? Paano kung ginagamit lang kami ni Jacob? At paano kung hinahayaan yun ni Adrian dahil mas mahalaga sa kanya ang opinyon ng kanyang pamilya
kaysa sa kapakanan ng kanyang sariling asawa at anak. Mama, mahinang boses ng anak ko na nagpabalik sa akin sa realidad. Hinila niya ang laylayan ng damit ko. Pwede po ba tayong umuwi? Lumuhod ako sa harap ng anak ko. Bakit anak? Bakit? Masama ba ang pakiramdam ng baby ko? Umiling siya. Pagkatapos ay bumulong. Pagod na po kasi ako eh. Napansin kong pawis na pawis ang anak ko. Namumula ang pisngi niya. At nung hinawakan ko ang noo niya, doon nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Mainit siya. Sobrang mainit. Adrian, mabilis kong lapit sa asawa ko. Parang nilalagnat ang anak natin. Sandali niya lang hinawakan ang noo ng anak namin bago muling tumingin kay Jacob na may kinukwentong isang business plan. Baka dahil sa panahon at baka dahil napagod lang. Umuwi na tayo, sabi ko. Pero bago pa siya makasagot ay biglang may tumunog na busina sa labas. Lumabas ang lahat at doon namin nakita ang bagong biling Ford Ranger ni Jacob. Kumikinang-kinang pa ito sa ilalim ng araw. Parang sinasadya pang iparada sa tapat mismo ng bahay para makita talaga ng buong barangay. Naghiyawan ang mga tao. Grabe, ang yaman na talaga ni Jacob. Successful na successful ah. At habang lahat ay abala sa paghanga, ako naman ay nakatitig lang sa anak kong nanghihina sa tabi ko. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, may malamig na kutob na akong may napakalaking mali. Hindi lang sa pera, kundi sa buong pamilya ng asawa ko. Hindi ko alam noon na pagsapit ng gabi ay may darating na mga pulis sa bahay na yon. At may mga pangalang babanggitin. Mga pangalan na tuluyang magpapayanig sa lahat. Mama Mia, habang abala ang lahat sa pagtingin sa bagong Ford Ranger ni Jacob, ako naman ay halos hindi na mapakali. Mahigpit kong niyakap ang anak ko habang ramdam ko ang init ng katawan niya na tila lalong tumataas sa bawat minutong lumipas. Pero tila walang may pakialam. Ang biyanan ko halos maiyak na sa saya habang kinukuhanan ng latrato ang sasakyan. Anak, ang ganda talaga! Paulit-ulit niyang sabi kay Jacob. Alam ko naman talagang yayaman ka. Hindi talaga ako nagkamali sa akala ko. Samantalang si Adrian, nakatayo sa tabi ng kapatid niya na parang siya mismo ang bumili ng sasakyan. Mayabang ang ngiti. Punong-puno ng pride. Parang achievement nilang dalawang lahat. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Adrian, mahina lang pero matigas ang boses ko. Napalingon siya. Ano? Uwi na tayo. Tumingin siya sa anak namin tsaka muling bumaling sa akin. Hindi pa nga tayo nakakakain eh. Nilalagnat ang anak natin. Baka trangkaso lang, painumin mo na lang ng gamot. Napapikit ako. Pakiramdam ko unti-unti nang nauupos noon ang mahaba kong pasensya. Halos nanginginig na siya. Sabi ko, uwi na tayo. Bago pa siya makasagot ay sumingit si Jacob habang iniikot ang susi ng kanyang sasakyan sa kanyang daliri. Ate naman minsan lang to. Relax ka lang. Pagkatapos ay tumingin siya sa anak ko at ngumisi. Strong girl naman yan, 'di ba? Hindi ko alam kung anong pumipigil sa akin para hindi ko siya masampal noon, Mama Mia. Siguro dahil pagod na ako. O baka dahil alam kong kahit anong sabihin ko, ako pa rin ang magiging masama sa paningin nila. Pagka-uwi namin ng apartment ng gabing yun ay halos 11:00 na. Tahimik lang ang buong biyahe. Nasa passenger si Adrian habang ako ang may kandong kay Sophie sa likod ng taxi. Mainit pa rin ang noo ng anak ko. Minsan nanginginig siya habang natutulog.
At bawat paghinga niya parang pinipiga ang dibdib ko. Pagdating sa bahay, agad akong naglagay ng bimpo sa noon niya. Kumuha ako ng thermometer, 39.8 degrees Celsius. Nanlambot ako. Adrian, nanginginig kong tawag sa asawa ko. Halos 40 na. Nasa sofa siya noon habang nagsuscroll ng cellphone niya. Painumin mo na lang ulit ng gamot tapos obserbahan natin. Adrian, hindi na normal to. Anong gusto mo, ha? ER agad? Saan tayo kukuha ng pambayad? Biglang naging matapang ang sagot niya. Napatingin ako sa kanya, Mama Mia. At doon ko muling naramdaman ang parehong sakit na ilang buwan ko nang kinikimkim. May pera siya para sa kapatid niya. May pera siya para sa bagong business proposal nito. May pera siya para sa inuman ng birthday ng pamangkin niya. May pera siya para pantulong ng down payment sa sasakyan. Pero kapag anak namin ang may kailangan, biglang wala. Pwede ba? Bawasan mo na kahit 1 buwan lang ang bigay mo sa kapatid at mga magulang mo. Nanigas ang mukha niya. Sheila, wag naman. Wag naman? Anak natin ang may sakit, oh. Sabi ko. At anong gusto mong gawin ko, ha? Pabayaan ko ang mga kapatid ko? Ang nanay ko? Yun ang pangako ko sa namatay kong tatay, di ba? Napatawa ako ng mapait. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Tanong ko. Natahimik siya, Mama Mia. Tahimik na tahimik ang apartment. At sa gitna ng katahimikan na yon ay mahina naming narinig ang pag-ubo ng anak namin mula sa kwarto. Pareho kaming natigilan. Pero ako lang ang agad tumakbo papunta sa anak namin. Halos hindi ako natulog nung gabing yun. Paulit-ulit akong nagpapalit ng bimpo sa noo ng anak ko. Paulit-ulit kong chine-check ang temperature niya. At habang nakaupo ako sa gilid ng kama niya, madaling araw, napansin kong may tunog ng notification mula sa cellphone ng asawa ko. Nasa mesa lang yun. Hindi ko sana papansinin pero sunod-sunod ang notification. Na ibig sabihin, sunod-sunod ang dating ng mga mensahe. At nang umilaw ang screen ay hindi ko maiwasang mabasa ang pangalan. Jacob. May kasunod pang message preview. Bro, salamat. Next time baka dagdagan natin yung puhunan. Sayang yung opportunity. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa sikmura ko. Dahan-dahan kong kinuha yung cellphone at dun ko nakita ang mga mensahe. Mga screenshots ng bank transfer, Mama Mia. 80,000, 100,000, 120,000. Paulit-ulit, buwan-buwan. Minsan 2 beses pa sa isang buwan. Nagtataka tuloy ako. Saan nakuha ni Adrian ng ganun kalaking pera? Sa gitna ng conversation ay may isang mensahe si Adrian na tuluyang nagpahina sa tuhod ko. Bro, wag mong sasabihin kay Sheila na ginagamit ko ang credit card ko, ha? Magagalit na naman yon. Nanginig ang kamay ko. Credit card. Hindi niya credit card lang yun eh. Amin yun. Hindi kanya, hindi kay Jacob, kundi amin. Pangalan naming mag-asawa ang nakataya. At habang ako halos magdoble kayod na sa trabahong konti lang ang kinikita ko, siya pala palihim niyang inilulubog sa utang ang pamilya namin. Bigla akong nakaramdam ng matinding galit, pero mas matindi ang takot. Dahil alam kong hindi na simpleng pagtulong ang ginagawa nila. May mali na, malaking mali. Kinabukasan, mas lumala ang lagay ng anak ko. Halos ayaw nang dumilat ang kanyang mga mata. Mahina na rin siyang magsalita. Mama? Anak? Masakit po ang katawan ko.
Parang pinunit ang puso ko. Agad ko siyang dinala sa isang klinik na malapit lang sa amin. Pagpasok pa lang namin ay seryoso na agad ang mukha ng doktor matapos tingnan ang results. Kailangan po nating i-confine ng bata. Posibleng dengue to. Parang nawalan ako ng hangin sa kanyang sinabi. Ano po? Kulang na siya sa platelets, misis. Mas mabuting mamonitor agad siya. Nanginig ako habang hinahanap ang cellphone ko. Tinawagan ko agad si Adrian. Ilang ring pa bago niya sinagot. At sa unang segundo pa lang narinig ko na agad ang malakas na tugtog. May tawanan, may ingay ng baso. Na para bang nasa isang bar pero hapon pa naman yun. Di pa bukas ang mga bars. Hello? Adrian, nasa klinik kami. Kailangan daw ma-confine ng anak natin. Ilang segundo siyang tahimik pagkatapos ay bumuntong hininga. Sheila, nasa meeting kami ni Jacob. Pwede bang ikaw na lang muna? Parang namanhid ang buong katawan ko. Meeting? Ganito kalala ang anak natin tapos meeting ang uunahin mo? Investment meeting to. Importanteng client. Napahawak ako sa gilid ng mesa para hindi ako matumba. Adrian, nilalagnat ng halos 40 degrees ang anak mo. Gamitin mo muna ang credit card. May aasikasuhin pa kami. Pagkatapos ay pinatay niya ang tawag. Diretso. Walang kahit kumusta siya. Walang sige papunta na ako. Walang kahit na anong bakas na nag-aalala siya bilang isang ama. At doon ko unang naramdaman ang bagay na kinatatakutan kong aminin sa sarili ko, Mama Mia. Unti-unti na talagang nawawala ang lalaking minahal ko. At ang natitira na lang, isang lalaking handang isugal pati sariling anak para sa kapatid niyang hindi marunong makontento. Mag-isa akong naupo sa hallway ng public hospital nung gabing yun habang tulog ang anak ko sa loob ng ward. Malamig, maliwanag, at amoy gamot ang buong paligid. Sa tabi ko may ibang nanay ding umiiyak habang kausap ang doktor. May batang umiiyak sa dulo ng koridor. May stretcher na mabilis na tinutulak ng nurse. At sa gitna ng lahat ng yun, pakiramdam ko sobrang liit ko. Sobrang pagod. Sobrang mag-isa. Binuksan ko ang wallet ko. 2,000 na lang. Kulang pa para sa gamot. Napapikit ako pagkatapos ay ginawa ko ang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Humiram ako ng pera sa katrabaho ko. Habang nagtatransfer siya sa online wallet ko, hindi ko mapigilang umiyak ng tahimik. Hindi dahil nahihiya ako kundi dahil habang ako nagmamakaawa para sa panggastos sa ospital ng anak namin. Ang bayaw ko ay malamang nasa bar. Ipinagdiriwang ang bago niyang sasakyan gamit ang perang halos kami ang nagbayad. At hindi ko pa alam noon, Mama Mia, na sa mismong gabing yun, may nakaamba na palang panganib. 3 araw na na-confine ang anak ko sa ospital. Pero ni minsan, hindi nagtagal ng mahigit 1 oras si Adrian. Laging may dahilan. May meeting, may aasikasuhin, may kailangang trabahuin, may kausap na investor, may emergency daw sa negosyo ni Jacob. At sa bawat pag-alis niya, mas lalo kong nararamdaman na parang hindi talaga kami ang priority niya. Nung unang gabi, pilit ko pa siyang inuunawa. Nung pangalawang gabi, nagsimula na akong magtanim ng sama ng loob. Pero pagsapit ng 3 gabi, may bahagi sa akin na tuluyan na talagang napagod. 12:00 noon ng madaling araw, tahimik ang pediatric ward maliban sa mahihinang tunog ng oxygen machine at yapak ng mga nurse sa hallway. Nakaupo ako sa gilid ng kama ng anak ko habang hinihimas ang manipis niyang buhok. Namumutla pa rin siya. May dextrose sa maliit niyang kamay. At sa bawat tingin ko sa anak ko, parang gusto kong durugin ang sarili ko sa galit dahil hindi ko man lang siya madala sa mas maayos na ospital.
Mama? Mahinang-mahina ang boses niya. Yes, baby? Galit po ba sa akin si Papa? Parang may humawak sa lalamunan ko. Ano? Hindi ah. Bakit parang ayaw niya pong pumunta dito? Bakit lagi na lang pong ikaw? Hindi ako agad nakasagot, Mama Mia, dahil ang totoo, hindi ko rin alam. Hindi ko maintindihan kung paano naging mas importante ang kapatid niya kesa sa sarili niyang anak. Ngumiti ako kahit halos mabasag na ang mukha ko sa pagpipigil ng luha. Busy lang ang papa mo, anak. Tahimik siyang tumango. Pero nakita kong pilit din siyang ngumiti para hindi ako malungkot. At doon ako tuluyang nadurog. 5 taong gulang lang ang anak ko. Pero ramdam na ramdam niya na unti-unti siyang kinakalimutan ng sarili niyang ama. Bandang 1:00 ng madaling araw, lumabas muna ako ng ward para bumili ng kape sa may vending machine. Pagbalik ko, napansin kong may naiwan na brown envelope sa bakanting upuan sa tabi ko. Akala ko gamit ng ibang bantay. Pero nang makita ko ang pangalan ni Adrian sa harap, ay nanlamig ako. Dahan-dahan kong binuksan at halos mawalan ako ng balanse sa mga nakita ko, Mama Mia. Mga bank statements, credit card bills, loan approvals, at halos lahat lampas na sa kakayanan naming bayaran. Isa-isa kong tiningnan. 450 peso, 400,050 pesos. Personal loan, 320,000 pesos total ng credit card balance. 210 pesos auto financing application. At paulit-ulit na transfers kay Jacob. Mga petsyang may madaling araw, mga amount na sobrang laki. May ibang transfer na nakapangalan sa iba't ibang tao, hindi lang kay Jacob, Mama Mia. Hindi ko maintindihan. Akala ko ba coffee shop lang? Hindi naman siguro milyones ang kapital nun, 'di ba? Pero bakit parang napakadaming account? Napahawak ako sa bibig ko nang makita ko ang pinakahuling papel. Notice of delinquency. 3 buwan nang delayed at ang mas nakakatakot, nakapangalan din pala ako bilang co-maker ng isang account na hindi ko alam na meron pala kami. Parang biglang lumamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo roon habang nanginginig. Hanggang sa may nagsalita sa likod ko. Hindi mo pa ba alam? At doon ko nakita ang matandang lalaki mula sa kabilang ward. Naka-jacket siya. May hawak na plastic ng gamot. Nakita ko pa siya, napapansin sa hallway pero hindi ko siya pinapansin hanggang ngayon. Diretso siyang nakatingin sa envelope sa kamay ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumingin muna ako sa paligid at pati siya bago lumapit sa akin. Asawa mo si Adrian, 'di ba? Paano niyo po nalaman? Nakita ko siyang lumapit dito kanina nung wala ka, pero umalis din agad. Baka naiwan niya yung papel, yung envelope. Ah, ganun po ba? Oo, kilalang kilala ko ang asawa mo, pati na ang buong pamilya niya. Yang si Jacob, matagal nang may problema yan. Nanigas ako. Kilala rin po ninyo si Jacob? Tumango siya. Pinsan ako nung isa sa mga naloko niyan. Parang tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Ano pong naloko? Huminga siya ng malalim. Investment scam. Pakiramdam ko biglang lumabo ang paningin ko. Ibig sabihin hindi totoong may coffee shop? May plano siguro nung una, pero kalaunan, ginagamit na lang niya ang pangalan ng business para manghingi ng pera.
Tapos pinapaikot niya sa iba't ibang account. Marami na ang naghahanap dyan. Hindi ako makapagsalita. Pakiramdam ko, Mama Mia, gusto ko pong masuka. Imposible. Hindi gagawin ni Adrian yun. Mahina akong sabi. Napailing ang matanda. Baka hindi niya alam. O baka pinili niyang wag alamin. Mama Mia, masakit yun dahil alam kong posible. Kilalang kilala ko po ang asawa ko. Kapag pamilya na niya ang involved, kahit mali, pikit mata niyang ipinagtatanggol. Halos alas 3 na nang dumating si Adrian sa ospital. Amoy alak, gusot ang polo, at nang makita niya ang envelope sa tabi ko ay bigla siyang natigilan. San mo nakuha yan? Diretso ang tingin ko sa kanya. Anong nangyayari? Sheila, Adrian, anong nangyayari? Tahimik ang hallway. Rinig na rinig ko ang mabilis kong paghinga at nakita kong unti-unting nawalan na ng kulay ang mukha niya. Hindi to tulad ng iniisip mo. Talaga, Adrian? Itinaas ko ang mga papeles. Kung hindi mo pa to naiwan, hindi ko malalaman ang lahat. May mga loans tayo na hindi ko alam. May accounts na nakapangalan sa akin. May utang tayong mahigit 1 milyon. Bigla niyang hinablot ang envelope. Ano ka ba, hinaan mo ang boses mo? Napatawa ako. Ako pa talaga? Ako pa dapat ang maghina ng boses ko? Magtatanong lang naman ako, Adrian eh. May coffee shop ba talaga? Hindi siya agad nakasagot, Mama Mia. At sapat na yun. Sapat para maramdaman kong may kung anong bumagsak sa loob ko. Dahan-dahan na kong tumayo. Sinungaling ka. Sheila, pakinggan mo muna ako. Ilang buwan na tayong naghihirap. Ilang buwan na tayong kumakain ng instant noodles. Halos hindi na nga makakain ng matinong pagkain yung anak natin eh. Samantalang nilulubog mo tayo sa utang para dyan sa kapatid mo? Sheila, biglang lumabas ang nurse mula sa ward. Ma'am sir, please po tahimik lang. Naiistorbo yung ibang pasyente. Napapikit ako tsaka mabilis na pinunasan ang luha ko. Ayokong magising ang anak ko pati na rin ang ibang pasyente dun sa ward. Ayoko marinig ng anak ko ang pagkawasak ng pamilya namin. Kaya mahinang-mahina akong nagsalita. May sakit na ang anak natin. Pero hanggang ngayon, mas importante pa rin sa'yo si Jacob. At sa unang pagkakataon simula nung maging mag-asawa kami, wala siyang maisagot sa akin. Kinabukasan, Mama Mia, hindi nagpakita si Adrian. Hindi rin siya sumasagot sa tawag ko. Bandang tanghali, matapos kong bumili ng lugaw para sa anak namin, ay may nakita akong bagong post ni Jacob sa Facebook. Nasa isang mamahaling resort. May hawak na wine glass. Nakangiti at may caption pa na, "Malapit na ang breakthrough. Haters will always stay broke." Nanginig ang kamay ko sa galit. Habang ang anak ko nakakabit sa dextrose, habang baon kami sa utang, habang halos hindi ako makahinga sa kakaisip saan kukuha ng pambayad ng gamot, siya nagawa pa niyang magbakasyon. At sa mismong sandaling yon ay may nag-message sa akin mula sa isang unknown number. Accept mo, may message request ako sa Facebook. Mama Mia, nakita kong isang dummy account ang nag-send sa akin ng isang screenshot. Picture yon ni Adrian at ni Jacob na magkasama sa isang bangko. May malaking bag silang dala. At sa ibaba ng larawan ay may isang linyang lalong nagpagulo sa isip ko. Mag-ingat ka, kasi pati pangalan mo ginagamit na nila. Halos 5 minuto kong titig na titig ang screenshot na sinend sa akin ng isang dummy account.
Parang hindi gumagalaw ang utak ko. Parang tumigil lahat. Ako lang, ang cellphone ko, at ang litrato ni na Adrian at Jacob sa labas ng bangko. Pareho silang seryoso sa picture. May hawak na itim na duffel bag si Jacob habang si Adrian naman ay paikot-ikot. Ata ang kamay na parang may iniiwasan. Hindi yun itsura ng dalawang taong basta lang nagwe-withdraw ng pera. At mas lalong hindi yun mukha ng mga taong walang tinatago. Mabilis akong nag-reply. Sino ka? Pero ilang segundo lang, message failed. Na-block na ako. Napaupo ako sa monoblock chair sa hallway ng ospital habang unti-unting lumalamig ang kamay ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung posibilidad na niloloko ako ng asawa ko o yung katotohanang baka ginagamit na nila mismo ang pangalan ko sa mga bagay na kriminal at hindi ko alam. Mama, napabalik ako sa sarili ko nung marinig ko ang boses ng anak ko. Mahina siyang nakatingin sa akin mula sa kama. Okay ka lang po? Mabilis akong ngumiti kahit gusto ko nang bumagsak sa sahig. Okay lang si mama, anak. May iniisip lang. Inabot niya ang kamay ko. Halika po. Lumapit ako, Mama Mia. At nang hawakan niya ang mukha ko gamit ang mahina at maliit niyang kamay, ay halos hindi ko na magawang pigilang maiyak. Don't cry po. Pagaling naman na po ako eh. Napakagat ako sa labi. Dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya ko pang maging matatag. Pakiramdam ko unti-unti nang gumuho lahat ng pinaghirapan naming buuin. Kinagabihan, matapos makatulog ang anak ko ay lumabas ako ng ospital para bumili ng pagkain. Mainit pa rin sa labas kahit 9:00 na. Punong-puno ng tao ang karinderya sa tapat ng ospital. Mga bantay ng pasyente, mga nurse, mga rider, lahat mukhang pagod. Habang naghihintay ako ng order, may babaeng biglang tumabi sa akin. Naka-face mask siya, Mama Mia, at naka-cap. Hindi ko siya kilala, pero parang kabisado niya ako. Ikaw si Sheila, 'di ba? Napakunot noo ako. Po? Mabilis siyang tumingin sa paligid bago inilapit ang isang maliit na brown envelope sa akin. Basahin mo yan pagbalik mo ng ospital. Nanlaki ang mga mata ko. Sandali, sino po kayo? Pero mabilis siyang tumayo at naglakad palabas. Huwag mong sasabihin kay Adrian na kinausap kita. Yun lang ang sinabi niya bago umalis, Mama Mia. Parang eksena sa pelikula. Pero ang problema, totoo ang buhay ko. At habang hawak ko ang envelope, pakiramdam ko lalong bumibigat ang lahat. Pagbalik ko sa ward, tulog na ang anak ko. Tulog pa rin ang anak ko. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope at halos mawalan ako ng hininga sa laman nito. Photocopies ng mga cheque. May bago na namang mga print papers ng bank transfer at loan documents. May ilang papel na may pirma. Pirma ko, Mama Mia. O mas tamang sabihing peking pirma ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Paulit-ulit kong tinignan. Pareho ng pangalan ko. Pareho ng handwriting style ko. Pero hindi ako pumirma nito. Hindi ako. Kasama rin sa envelope ang isang maliit na sticky note. Hindi lang ikaw ang ginagamit nila. Parang biglang umingay ang tenga ko. Hindi ako makahinga ng maayos. May isang papel na agad kumuha ng atensyon ko. Business Guarantor Agreement. Nakapangalan ako bilang guarantor sa loan na halos 2 milyon. Ang petsa, 6 na buwan nang nakakaraan. Nung panahong sinabi ni Adrian na kailangan daw nilang dagdagan ang capital sa coffee business nila. Bigla akong naaalala. Isang gabi noon umuwi si Adrian dala ang ilang dokumento. Sheila, papermahan mo nga to.
Para lang yan sa processing ng mga permit. Kasi gusto ni Jacob sa atin ipangalan para daw makasigurado tayo na kasali tayo dito sa negosyo. Pagod na pagod ako noon galing trabaho, Mama Mia. Hindi ko na binasa. Nagtiwala na lang ako. Bakit naman hindi? Asawa ko siya eh. Hindi ko iniisip na kaya niya akong lokohin ng ganito. At ngayon, parang gusto kong sampalin ang sarili ko sa sobrang katangahan ko. Sheila, halos mapatalon ako nang marinig ko ang boses ni Adrian sa likod ko. Kadarating lang niya, mukhang bagong ligo. Mabango, na para bang walang problemang dinadala. Pero nung may makita siyang papel sa kama ay biglang nag-iba ang mukha niya. Saan mo nakuha yan? Mabagal akong tumayo. Diretsyo ko siyang tiningnan. Peke ang perma ko dito. At ginagamit niyo na pala ang pangalan ko? Sheila, let me explain. Hindi na. Huwag ka munang magsalita. Sabi ko. Pakiramdam ko nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Habang ako halos mamatay-matay sa lagnat ng anak natin. Habang hindi tayo makakabayad ng bill sa tamang oras. Habang ako halos magmakaawa sa katrabaho ko para lang may pambili ng gamot. Ano ang ginagawa ninyong dalawa ng kapatid mo, ha? Wala siyang maisagot. At yun ang lalong nagpagalit sa akin. Sagutin mo ko, Adrian. May coffee shop ba talaga? Biglang napahawak siya sa buhok niya tsaka napaupo. Pagod na pagod ang itsura niya. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, mukha siyang natatakot. Sa umpisa, oo, meron. Anong ibig mong sabihin? May plano naman talaga eh. May pwesto, may investors. Pero nalugi agad. Hindi sinabi ni Jacob sa amin. Ang sabi niya, kailangan lang daw dagdagan ng puhunan para makabawi. Nakabawi ba? Napatawa ako ng mapait. Bakit siya bumili ng Ford Ranger? Sheila, hindi ko alam. Hindi mo alam? Napatingin ng ilang bantay sa amin. Pero wala na akong pakialam. Hindi mo alam kasi ayaw mong malaman. Bulag ka pagdating sa kapatid mo. Ayaw mong tanggapin na hindi magaling ang kapatid mo. Simulat sa pool, mas importante ang kapatid mo at ang mga magulang mo kaysa sa amin na pamilya mo. Biglang tumayo si Adrian. Di totoo yan. Talaga? Pwes, nasan ka nung nilalagnat ang anak mo? Nung unang gabi namin dito, nasan ka? Di ba nasa bar ka? Kasama siya? Nasan ka nung nanghiram ako ng pera? Nasan ka bilang asawa ko habang ginagamit mo ang pangalan ko sa utang ko, ha? Parang gusto niyang magsalita pero walang salitang lumalabas. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone niya. Sabay kaming napatingin. Jacob calling. Paulit-ulit. Hindi niya sinagot. Makalipas ang ilang segundo ay may pumasok na mensahe. At kahit malayo ako, nabasa ko agad dahil malaki ang preview sa screen niya. Bro, wag ka munang uuwi. May problema. May nag-report. At dun ko unang nakita ang totoong takot sa mukha ng asawa ko. Bandang 12:00 ng gabi, tulog ulit ang anak ko nang biglang may kumatok sa pintuan ng ward. Isang lalaki, Mama Mia, nakapolo. May dalang itim na folder. Sheila? Sheila Reyes? Tumayo ako agad. Ma'am, pasensya na po kung madaling araw na pero kailangan ko po itong ma-deliver sa inyo. Buti na lang at dito kayo sa pampublikong ospital. Madali lang kaming makapasok. Ano to? Ma'am, tignan nyo na lang po. Mama Mia, parang tumigil ang mundo ko nung mabasa ko.
final demand notice. Halos 3 milyong piso ang kabuuang utang sa iisang bangko. At sa ilalim ng pangalan ni Adrian, nakalagay din ang pangalan ko bilang co-borrower. Hindi yun sa credit card, Mama Mia, kundi personal loan. Nanghina ang tuhod ko. Pero mas lalo akong nanlamig sa huling pahina. May maliit na note na nakastaple. Your accounts are currently under review due to suspicious financial activity. Napatingin ako kay Adrian at sa unang pagkakataon, siya naman ang umiwas ng tingin sa akin. Dahil pareho na naming naiintindihan, hindi na ito simpleng problema lang sa utang. Mas malaking pagkakautang to at personal loan, kaya maaari kang makulong. At mukhang huli na rin para umatras. Hindi ako nakatulog matapos kong mabasa yung demand letter. Tahimik ang buong ward pero pakiramdam ko parang may sumasabog sa loob ng ulo ko. 3 milyon. 3 milyong utang na hindi ko man lang alam na meron pala kami. Di ko man lang natikman. Paulit-ulit kong tinitigan ang pangalan ko sa dokumento bilang co-borrower. Parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa dibdib ko. Sa tabi ko, tulog ang anak ko. Mahina ang kanyang paghinga. Minsan gumagalaw siya dahil sa lagnat. At habang tinitignan ko ang anak ko ay bigla akong nakaramdam ng matinding guilt. Dahil bilang ina, dapat nagpoprotekta ako sa kanya pero heto ako. Kasama sa problemang pwedeng sumira sa kinabukasan niya dahil nagtiwala ako sa maling tao. Tahimik na nakaupo si Adrian sa dulo ng ward. Pareho kaming walang imik halos 1 oras. Hanggang sa ako na ang unang nagsalita. Lumapit ako sa kanya. May iba pa ba akong hindi nalalaman? Hindi siya sumagot agad. Nakatitig lang siya sa sahig. Adrian, kung may natitira ka pang respeto sa akin, sabihin mo na lahat. Napapikit siya ng mariin habang hinahawakan ang noo niya. At first, sakala ko talaga mababawi ni Jacob. May mga investors naman siyang pinapasok Pero may mga taong naglalabas ng pera. Ang sabi niya, temporary lang daw yun. Yung pag-ikot ng funds. Pag-ikot? At first, legal. Pero nung lumaki na, bigla siyang natahimik at ako naman ay nanlamig ng sobra. Anong ginawa niyo? Hindi ako kasama dun. Hindi ko alam lahat. Pero ginagamit niya ang accounts ko para mag-transfer. Parang may malakas na sampal akong natanggap. Accounts mo? Minsan kasi sabi niya, hindi niya pwedeng gamitin yung account niya. Kasi na-block or na-freeze. Di ko alam. At hinayaan mo lang? Tanong ko na halos mawalan na ng hininga. Sheila, hinayaan mo lang, Adrian? Napalakas ang boses ko kaya mabilis na may lumapit na nurse sa akin. Ma'am, pakinaan lang po ang boses, please. Humingi ako agad ng sorry pero nanginginig ang buong katawan ko. Pagkalis ng nurse ay mahina akong nagsalita. Alam mo bang pwede tayong makulong dito? Dinamay mo pa ang pangalan ko. Mahal ko ang pamilya ko. Basag niyang sabi. Mahal mo ang pamilya mo? Talaga? Anong tawag mo sa ginagawa mo sa amin ng anak mo? Kapag nakulong ka at nakulong ako, anong mangyayari kay Sophie? Hindi siya nakasagot dahil pareho naming alam na matagal na niyang pinipiling iligtas ang kapatid niya kaysa sa protektahan kami ng anak niya. Bandang 2:00 ng madaling araw, umuwi muna ako sandali sa apartment para kumuha ng damit ni Sophie. Ayokong iwan ang anak ko pero pinilit ako ng nurse dahil kailangan ko ring magpahinga. Tahimik ang buong kalsada sa Mandaluyong. Malamlam ang ilaw ng poste. At habang paakyat ako sa apartment, may kakaiba akong pakiramdam. Parang may hindi tama.
Pagdating ko sa hallway, agad kong napansin na bahagyang nakabukas ang pintuan ng unit namin. Nanlamig ako. Sigurado akong nilak ko yun bago kami umalis papuntang ospital mga ilang araw nang nakakaraan. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto at halos tumigil ang puso ko. Magulo ang buong sala. Nakahulog ang mga drawers, bukas ang mga cabinets. Nagkalat ang mga papeles sa sahig. Parang may naghalungkat. Mabilis akong napaatras. Kasabay noon may biglang bumulong mula sa madilim na bahagi ng kusina. Ate Sheila, si Jacob to. Lumabas siya mula sa dilim. Gusot ang damit, pawis na pawis. At unang beses kong nakita siyang mukhang takot. Nasaan si Kuya Adrian? Tanong niya. Anong ginagawa mo dito? Ate Sheila, makinig ka muna. Lumabas ka dito, Jacob. Please, Ate Sheila. Lumabas ka. Napaatras ako nang nanginginig ang kamay niya, Mama Mia. May mga naghahanap sa akin. Ano ba kasing ginawa mo? Napahawak siya sa ulo niya. Hindi ko naman ginustong lumaki ng ganito eh. Jacob, anong ginawa mo? Bigla siyang nakatingin sa akin at sa unang pagkakataon na wala yung mayabang niyang aura. Mukha na lang siyang desperadong tao. May pera akong hiniram mula sa mga maling tao. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya agad sumagot hanggang sa may malakas na busina sa labas. Sunod-sunod. Kasunod noon ang tunog ng sasakyan at biglang namutla si Jacob. Ate Sheila, kapag may nagtanong, sabihin mong wala ako dito, na wala kang alam. Bakit? Ate Sheila, please, gawin mo na lang. Mama Mia, magtatanong pa sana ako nung biglang may malalakas na yabag ng paa na paakyat sa unit namin. Agad kong sinara yung pinto. Pero bago pa ako tuluyang makalayo sa likod ng pinto ay malalakas na katok ang narinig ko. Pulis to! Buksan nyo! Parang tumigil ang mundo ko. Nanigas si Jacob. At sa loob ng ilang segundo ay wala ni isa sa amin ang gumalaw. Mas lalong lumakas ang katok. May warrant of arrest kami. Nanlaki ang mga mata ko. Warrant? Mabilis akong napalingon kay Jacob at dun ko napansin ang maliit na dugo sa manggas niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Jacob! Pero bago pa ako makapagsalita ay bigla siyang tumakbo papunta sa fire exit. Hoy! Kasabay noon ay malakas na pagbukas ng pinto. 3 pulis ang agad pumasok. Nasaan siya? Hindi ako agad nakasagot na para bang nagpoproseso pa ang utak ko. May isang pulis na mabilis sumilip sa hallway. Sir, pababa siya! Agad silang tumakbo at naiwan akong mag-isa sa magulong apartment habang nanginginig. Makalipas ang ilang segundo ay may isang pulis na naiwan ang lumapit sa akin. Ma'am, kayo po ba ang asawa ni Engineer Adrian? Opo. Binuksan niya ang folder at nakita ko ang mga larawan sa loob. Halos mawalan ako ng malay, Mama Mia. Mga pictures ni na Jacob at Adrian. At higit sa lahat nakita ko lahat ng mga listahan ng mga nagre-reklamo. Investment scam, money laundering, fraudulent accounts. Nanginginig akong napatingin sa mga pulis. Asan po ang asawa ko? Diretsahan kong tanong. Ma'am, posible pong kasama siyang iimbestigahan. Sa sandaling yun ay tumunog ang cellphone ko. Si Adrian. Mabilis kong sumagot pero imbis na boses ay mabigat na hininga lang ang narinig ko. Kasunod noon ay mahina siyang bumulong. Sheila, may ginawa si Jacob. Baka hindi na natin maayos pa to. Mama Mia, mahina ang boses ni Adrian sa kabilang linya. Parang pagod. Parang wasak.
At sa unang pagkakataon matapos ang halos isang taon ay mukha siyang tunay na natatakot. Anong ginawa ni Jacob? Tanong ko. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Naririnig ko lang ang mabigat niyang paghinga. Pagkatapos ay parang nawalan siya ng lakas. Lahat ng pera. Parang matagal ko nang alam ang sagot pero iba pa rin kapag narinig ko mismo sa kanya. Iba pa rin yung sakit. Anong ginawa niya? Pinambayad ng utang. Pinang-invest sa kung ano-anong scheme. Pinambili ng sasakyan. Ng mga luho. Mama Mia, sa wakas lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimula ng magdugtong-dugtong. Ang mga mamahaling bakasyon, ang mga bagong cellphones, ang mga relo, ang Ford Ranger, ang mga investors. Lahat pala yun galing sa perang hindi kanya. At mas masakit pa ron, galing din sa perang para sana sa pamilya namin. Sheila, sorry. Basag na boses ni Adrian pero huli na. Sobrang huli na. Hindi na kayang ayusin ng salitang sorry ang lahat. Nang gabing yun ay nahuli rin si Jacob. Sinubukan niyang tumakas gamit ang fire exit ng apartment pero nakarang siya sa kabilang kanto. Kinabukasan kumalat agad ang balita. May mga lumabas na mga complainants. May mga dating investors. May mga taong nagsabing pinangako sa kanila ni Jacob ang malaking tubo sa negosyo. May ilan nga na nagsanla pa raw ng lupa. Nagbenta ng motorsiklo. May mga retiradong OFW at mga seaman na naubos ang ipon. At habang lumalaki ang investigasyon, lalong lumilinaw kung gaano kalaki ang pinsalang iniwan niya. Hindi lang pera ang nawala, kundi pati mga pangarap, pati tiwala, pati kinabukasan ng ibang tao. At ang balita ko pa, Mama Mia, meron daw isa na inatake sa puso nung nalamang nawala ang lahat ng pinag-ipunan at pinagpaguran niya. At namatay ito. Indirectly, nakapatay ng tao si Jacob. Pagkalipas ng ilang linggo, lumabas na rin ang buong katotohanan. Hindi mastermind si Adrian. Hindi siyang nagpasimula pero hindi rin naman siya inosente. Paulit-ulit niyang pinagamit ang accounts niya. Pumirma sa mga dokumentong hindi niya binabasa. Naglabas ng pera ng walang sapat na records. At higit sa lahat, pinili niyang wag magtanong. Pinili niyang maniwala. Pinili niyang baliwalain ang mga babalako. Dahil mas mahalaga sa kanyang kapatid niya. At may presyo pala ang pagpili niyang iyon. Nagsimula ang mahaba at masakit na proseso. Mga abogado, hearing, dokumento, mga paliwanag, mga utang, mga gabing punong-puno ng pag-iyak, mga umagang walang kasiguraduhan. Pero sa gitna ng lahat ng yun ay may isang magandang bagay na nangyari. Gumaling na ang anak ko, bumalik na ang kulay sa mukha niya at bumalik na rin ang sigla niya. Nung araw na tuluyan siyang na-discharge sa ospital, Mama Mia, ay parang unang beses kong nakahinga ulit ng maluwag kahit na meron pa akong problemang kakaharapin. Iniwan ko muna ang anak ko sa mga magulang ko. Mahigpit ko siyang niyakap at nang yakapin niya rin ako pabalik ay parang nagkaroon ng lakas ang katawan ko, lakas para magsimulang muli. Inamin ko na sa mga magulang ko ang nangyari. Sabi ko, aayusin ko muna ang pangalan ko bago ko babalikan ang anak ko. Ayoko siyang idamay sa napakagulong mga pangyayari. Ang mga biyanan ko naman, Mama Mia, ang alam ko ay lumipat sila ng probinsya dahil sa malaking iskandalo at kahihiyan. Makalipas ang 3 buwan, tuluyan ko nang iniwanan si Adrian. Hindi dahil may iba akong mahal, hindi dahil galit na galit ako, kundi dahil ubus na ako. Mama Mia, dun sa korte, agad namang inamin ni Adrian ang lahat na wala akong alam. Na ang sabi niya, pineke niya lahat ng mga perma ko. Dahil sa kanyang pag-amin ay naabsuelto ako sa mga kaso.
Bago ako tuluyang umalis sa korte nung araw na yon, ay tinawag muna ako ni Adrian. Sana magkaroon kayo ng magandang buhay ng anak natin. Isang bagay na ako dapat ang nagbigay sa inyo. Patawarin mo ako, Sheila. Eto na lang ang pambawi ko sa lahat ng kasalanan ko. Ang wag kang madamay. Hindi naman talaga dapat ako damay dito, hindi ba? Kaya wag mong iisipin na tatanawin kong utang na loob ang pagsabi mo ng katotohanan. Dahil ang pagsabi ng katotohanan, obligasyon yun, Adrian. Hindi yun utang na loob. Pagkatapos noon ay tinalikuran ko na siya. Mama Mia, bumalik ako sa pagtatrabaho. Lahat ng racket na alam ko ay pinasukan ko. Dati rin akong host kaya bumalik ako sa pag-host ng mga mumunting events para magkaroon ng extra. Unti-unti kong binayaran ang utang ko sa mga katrabaho ko at sa ibang tao. Pero Mama Mia, kahit pa absuelto ako sa kaso, nasira pa rin ang credibility ko. Pati na rin ang credit score ko sa lahat ng mga bangko. Ngayon kahit online loan, hindi na po ako makapag-file. Ang alam ko nakulong po si Adrian pati na rin si Jacob. Never ko siyang dinalaw. Tinanong ako ng anak ko kung nasaan ang tatay niya at ang sabi ko ay nagbabayad pa ito ng utang. Siguro naintindihan ng anak ko ang mga sinasabi ko dahil hindi na siya nagtatanong pa matapos noon. Sa ngayon ay 10 years old na po ang anak ko. Masigla po siyang bata, mabait, matalino dahil laging nangunguna sa klase. Mag-isa pa rin akong tinataguyod siya katuwang ang mga magulang ko. Pero kahit na ganoon, mas pipiliin ko in a million beses ang buhay na to kaysa sa buhay noon na kasama ko si Adrian na halos noodles lang ang kaya kong ipakain sa anak ko dahil inuunan niya ang pamilya niya. Mama Mia, maraming salamat. At naway may natutunan po ang inyong mga tagapakinig at tagasunod at tagasubaybay sa naging kwento ng aking buhay. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Sheila. Ay grabe naman, meron talagang mga taong ganyan no. Bakit pa kayo nag-asawa kung hindi nyo naman pala kayang piliin ang inyong pamilya? Alam mo, maiintindihan ko kung wala kayong anak eh. Maiintindihan ko kung wala, sige, kanya-kanya muna tayo ngayon, ganun. Pero may anak kayo, so dapat yun ang priority nyo, 'di ba? Anyways, buti na lang talaga at nagkalinaw din ang isipan nitong si Adrian na baka naisip niya ayaw niyang maging mag-isa ang anak ninyo na mawalan ng parehong mga magulang kaya inamin niya ang kasalanan niya. Buti na lang talaga dahil kung hindi, naku, damay ka talaga, girl. Kasi stapa yun eh. Ano yun, grabe yung wala namang nakukulong sa utang. Yun nga ang natin. Pero kapag stapa na, yung nanloko ka na, ibang usapan na yun. Kaya yun ang dahilan kung bakit nakulong itong si Adrian. Kahit nasabihin pa nating wala naman talaga siyang alam dun sa mga pinaggagawa ng kanyang napakabuting kapatid. Charot lang. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig ninyo sa kwento natin for today's video. Nako, atin na po itong tatapusin nang ma-edit na at ma-post na dahil on time po ang pag-record. Monday talaga. Kasi medyo busy nga ang inyong Mama Mia eh. Pero bago tayo, syempre mag-goodbye Philippines and goodbye world. Unahin muna nating batiin ang ating mga members. Maraming salamat sa inyong pananatili at hindi pang iiwan. Thank you very much talaga. Hello ako kay Rosel Espinosa, kay Alpha Garcia, kay Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at saka kay Freaky. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. At syempre, hello din ako sa mga kasuki natin na mga subscribers
Francisca Abiliera, ayun, first time kong mabasa ang inyong pangalan. Hello sa'yo. Sandara Undi, Marilu Apolinario. Hello din kay Lailena Season, kay Aksa Heliana, Judy Lipio, Inconsigna Monralban, Mary Grace Ruelo, Joyce Bulay, Margie Bautista. Hello Margie. May Ann Teblason. Hello sa'yo. Kay Maria Elena Abe, Ernesto Lapas, Charlene Bacluhan, Leonida Ramirez, Christina Season, Maricel Mina. Hello, Sandra Batestil. Ayun, first time din. Hi Sandra, maraming salamat. Marieta Yoto at sa lahat ng ating mga tagapakinig, maraming thank you. Kung hindi po nabasa ang inyong pangalan, baka sa susunod nating kwento, pangalan nyo na ang mababanggit natin. Kaya comment lang ng comment, nood lang ng nood, support lang ng support. Mwah! I love you! Bye! Ingat!